Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ramdam na sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang pagdami ng pasahero para sa Semana Santa. Dahil sa mahal na langis, mas pinili ng ilang biyaherong magbus paprobinsya sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Pero napamahal pa rin ang mga pasahero ng 8 bus company dahil sa dagdag singil na hindi naman otorisado. Live mula sa PITX, nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Mel, Emil, Vicky, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na bawiin muna ang ipinatupad na provisional fare increase ng LTFRB para sa mga provincial buses. Pero kahit daw naiintindihan ng LTFRB ang hirap na pinapasan ngayon ng mga bus companies dahil sa taas ng presyo ng langis, ay nagbabala sila ngayon na posible raw ma-revoke ang kanilang prangkisa kung magpapatupad sila ng dagdag singil sa pamasahe. Mismong pamunuan ng PITX ang nagsabi, 8 bus company na ang iniimbestigahan at papadalhan ng show cause order dahil sa natanggap na report na nagdagdag sila ng singil sa pamasahe kahit di dapat. From as low as 100 to as high as 200, no? So nakakalungkot ito kasi alam naman natin na makadagdag pa to sa pasanin ng ating mga kapusong commuter. So ang ginawa natin, kinalap natin information na yan, yung mga reklamo at dinulog natin sa LTFRB at DOTR. Yung pamasahe namin papunta dito is 1,200. Tapos ngayon pabalik po kami, nagpresyo siya ng 1,500 po. Siyempre po mabigat kasi estudyante po. So as a student, siyempre mahirap po yung magmahal kasi imbis yung igagastos mo pa sa school, magagastos mo po talaga sa pamasahe. Kasi dati 260 something ang fare. Ngayon 300 plus na siya. No choice ma'am, hindi pwede maglakad. Masyado malayo. Kailangan po kasi kasi po yung kung hindi po gagawa ng ganung paraan, hindi po kakayanin ng company. Isa po yung diesel, sobrang taas po ng presyo. Wala pong ipapasweldo yung company namin sa tao. Kung hindi po makakabiyahe. Hindi raw ito palalagpasin ng LTFRB at DOTR. Hanggang ngayon, walang inaaprubahan na taas sa pamasahe. Kaya nga naglabas ng fuel subsidy ang DOTR at ayudang DSWD. Kailangan namin talaga imbestigahan sila. Kailangan namin sulatan sila, i-show cause order. At ito po, makikiusap na rin po ako sa ating mga bus operators. Ang ating mga pamasahe po ay regulated. So ang pagpapataw ng pamasahe na higit dun sa aprobadong pamasahe, ay yan po ay sinasabi nating overcharging. And maybe a ground for the suspension or revocation of your franchises. Sa kabila nito, marami rin ang piniling mag-out of town para samantalahin ang mahabang bakasyon kasama ang pamilya at kaibigan. Tulad ng magkaibigan sina Ina at Romel. Magpupus daw at magbabarko papuntang Boracay imbis na mag-eroplano. Actually, sobrang excited kami kasi first time namin magbabus and barko. Mas mapapamahal talaga kami kapag nag-plane kami. I think mga 20 to 30%. So yeah, so that's a valid point since right now meron tayong challenges. And actually parang it's about time also to unwind, no? After all the work and pressure, diba? I think we need to reward ourselves also, and at the same time we need to commemorate yung beliefs and natin, faith to God. Si Brian excited na makasama ang pamilya na gunitain ang Semana Santa pagkatapos ng mahabang panahon. Ayan po yung yung bulaklak na pag ilalagay namin sa karo, yung pagpoprosesyon po. Ano yung current nyo? Yung dito, apa? Yung sino yung santo nyo? San Pedro po. Kung bibilin sa Bicol, mas mahal po yung alaga ng bulaklak. So dito nyo na binili? Opo, dangwa po. Kahit naman tagtipid ang marami, mas nadagdagan pa raw ang mga bumiyahe ngayong taon ayon sa pamunuan ng PITX. Mas marami raw kasi ang gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na magdala ng sariling sasakyan. Compared to last year, no, para meron lang tayong point of comparison, Palm Sunday last year umabot tayo 165,000. This year, Palm Sunday, 178,000. So that's a significant increase. So inaasahan natin na that will be the same for the rest of the week. Vicky, paalala ng PITX sa mga pasahero na isumbong agad sa kanila ang mga bus company na magpapatupad ng dagdag singil sa pamasahe. Tuloy naman daw ang random drug testing, pati na rin yung pag-i-inspeksyon sa roadworthiness ng mga bus. At yan ang pinakasariang balita mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Vicky.
Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.